the Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone. At sa Jesus ang daan. Bible study every Monday and Tuesday alas 7 tayo ng gabi muli dito sa Kuwait. At ngayon mga kapatid, pag-aralan po natin mabuti yung sinasabi po ng Biblia sa Book of Romans chapter 6 part 1. The Bible says, wala po tayong pupuntahan mga cross-reference po mga kapatid. Titingnan po lang natin ito kasi alam niyo po mga kapatid, yung mga katanungan, narito na rin po yung mga sagot sa Romans mga kapatid. Kalimitan ng mga tanong dito, nandito na rin po yung mga sagot. So, babasahin po natin yan, yung nasa Book of Romans chapter 6 verse 1. At ang sabi nga ng Bible, I'm using in IV version, we're going to read it in English and then we're going to read also in Tagalog. The Bible says in Romans chapter 6, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Look mga kapatid, bakit po sinasabi ni Apostol Pablo ito? Because if we're going to go back in Romans chapter 5, verse 21, it says here in verse 21 that when sin abound, grace abounded more. Here it's saying in verse 21, so then just as sin ruled by means of death, so also God's grace ruled by means of righteousness, leading us to eternal life through Jesus Christ our Lord. That is in JNT version. But if you are going to look in New King James version, it says that when sin abound, grace abounded more. So ngayon, kaya ang sinasabi niya dito, okay, we are just talking about in chapter 5 about justification. Just, it is that you never sin. Halimbawa, para bang hindi ka nagkasala at ikaw ay pronounced na matuwid, ikaw ay diniklarang matuwid na bagamat ikaw ay makasala. Tila baga parang hindi ka nagkasala. That's yung justification. So ngayon, dahil sinasabi natin ganito, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Okay, grace, nandyan na pala ng grace ng Panginoon eh. Ito yung sinasabi nila rito eh. So nandyan din pala yung grace. So hayaan mo na gawin ng Panginoon yung kanyang trabaho na pinatawad na pala tayo. Pinatawad na pala tayo, napatawad na tayo. So, bakit pa tayo kailangan gumawa ng mabuti? Magkasala na lang tayo, nandyan din pala yung biyaya. So, ganito yung sinasabi nila. Actually, may mga nagsasabi po ng ganyan eh. May mga naririnig talaga akong ganyan. Pero mga kapatid, ito ang sinasabi ni Apostol. Ito naman yung sagot ni Apostol Pablo. Ano yan ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong nagkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Tanong po ito, that is a question mark. You know what is the answer of Apostle Paul? Sabi ni Apostol Pablo, hindi. Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Pansinin niyo po, tayo'y patay na sa kasalanan. Hindi, sabi niya. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Sabi niya, hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Patay na tayo sa kasalanan. Kaya tingnan mo sa English nga, di ba? Sabi niya, here, we are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Maliwanag naman ang sinasabi ni Apostol Pablo, di ba? Maliwanag sa verse 3. Sumagot siya rito, or don't you know
that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death. See, many people, if every time they see the word baptized, they are thinking that this is again baptism of water. No! That is not the baptism of water. Why we are just always putting the baptism of water here? The word baptism itself, baptism means to immerse. Inulubog saan? Hindi ito lagi sa tubig. You know mga kapatid, when you talk about baptism, mga kapatid, that is, it signifies the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. That is a beautiful portrayal. Napakagandang napakagandang isang seremonyal na para bang ipinoportray mo ngayon. Para siyang isang drama, na gagawin mo ngayon na yung ilulubog ka sa tubig. Ilulubog ka sa tubig. Pero mga kapatid, hindi ito yung magliligtas sa iyo. Yung baptism, yung bautismo sa tubig. Dinadagdag kasi po ito ng maraming mga sekta. Para kasing sinasabi nila na kulang yung ginawa ng Panginoon. Kailangan pa yung mga seremonyal. Mahalaga po itong baptism of water, mga kapatid. Pero hindi ito ang tinutukoy niya rito. Pag sinasabi po natin bautismo, mga kapatid, yung baptism na yan, mga kapatid, it signifies the death, burial, and resurrection ng Panginoong Jesus. Papaliwanag ko po sa inyo isa-isa yan kasi nandito rin yung sagot, mga kapatid. Ang sabi niya rito, here, don't you know that all of us who were baptized were into Christ Jesus? Yun yung sinasabi niya. Into Christ Jesus, were baptized into His death. Listen to this. Verse 4, we were therefore buried with Him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Yan ang ibig, yan ang kanyang ibig sabihin dyan, mga kapatid. Papaliwanag ko, titingnan nyo mabuti yan, ha? Pansinin nyo mabuti. Okay. Saan nag-umpisa ito? Sa Tagalog, basahin ko sa verse 1 muna sa Tagalog. Puro ba Tagalog yan, to? Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang alindahang loob ng Diyos? Okay. Grace tayo ng grace. Grace din pala eh. Andyan din pala ang grace ng Panginoon. So gumawa na lang tayo ng kasalanan. Bakit ba tayo gumawa ng mabuti? Trabaho na pala ng Panginoon ang ang magpatawad sa atin, pinatawad na pala natin. Bakit pa tayo gumawa ng mabuti? Sinasabi mo ngayon, di ba? Halos hindi nila lupos maunawaan yung chapter 5. Yung righteousness na nakamit sa pamagitan ng pakikipag-isa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya sabi niya ni Apostol Juan, hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Patay ka na sa kasalanan. Pag sinabi niyang patay doon sa kasalanan, ibig sabihin, mga kapatid, ikaw ay you are not practice on sinning anymore. Hindi ka na namumuhay doon sa kasalanan. Patay ka na nga eh. But doesn't mean you are not committing sin anymore. You still commit sin. Why? Bakit ka pa rin nagkakasala? Because you are still living in this evil world. You still have a sinful nature. And Satan still exists in this world. And he has many demons who continue tempting us. Sometimes we fall into temptation. But the children of God do not practice on sinning. They don't continue on sinning anymore. Why? Bakit hindi na sila nabubuhay sa kasalanan? Mayroon na silang banal na espiritu. Ang espiritu nila ay buhay na. Yung espiritu nila na dating patay ay buhay na. At ang banal na espiritu ay nananahan sa kanila. Kaya ang sabi niya, hindi tayo ay patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Ito yung tanong niya, mga kapatid eh. Kaya di ba ang sabi sa verse 3 here, ang sagot niya, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus? Kita nyo yan. Nabautismuhan kay Kristo Jesus
ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Sa kanyang kamatayan. Okay? Tapos ano ba? Sa makatwid, tayo'y namatay na. Sa makatwid, tayo ay namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Yung kamatayan, ibig sabihin ni Kristo, kasama ka na daw doon. Hindi literal yon. Pinapakita doon yung dati mong buhay, ibig niyang sabihin, your old life. Patay na yon. Kasama na, ang sabi niya doon, kasama na nga, kasama niya. Nailibing na. Tayo'y namatay na at nailibing na. Namatay na. Upang kung paanong binuhay muli si Kristo, binuhay siyang muli. Death, burial, binuhay na muli sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Tayo rin, kita mo? Tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Yan yung signifies niya lang yun, mga kapatid. Kaya nga ang ginagawa kapag binabautismuhan ng isang tao, kaya nga pag mayroong magpabautismo, dito sa church sinasabi ko, okay, we will do a seminar. Magkakaroon muna tayo ng seminar patungkol po doon sa baptism of water. Kung ano bang ibig sabihin yan. Because this is a public declaration. At pinililiwanag ko po sa kanilang mabuti na yung bautismo ay hindi iyon ang magliligtas sa atin, bagamat napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano ang magpabautismo. Kasi para bang you portray it, parang ginagawa mo na nandun ka, na kapag ikaw ay inulubog doon sa tubig. Tubig kasi sinisimbolas yan ng paglilinis. Yung pag inilibing ka doon sa tubig na yon, kasama ka na inilibing. Pagkatapos pag ahon mo sa tubig, ikaw ay panibagong buhay na. Yan yung sinasabing panibagong buhay. Tulad ni Kristo nung siya ay namatay. Hallelujah! Nung siya ay inilibing at muling nabuhay. Ito yung sinasabi ng Biblia sa 2 Corinthians 5:17, mga kapatid. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things become new. The old is gone. The new has come. Wala na ang dati niyang pagkatao. Siya'y bago na. Hallelujah. Hallelujah. Amen. For if we have been united with Him in a death like His, we will certainly also be united with Him in a resurrection like His. Verse 6, for we know that our old self was crucified with Him. Crucified with Him. Hindi literal na naman yun, mga kapatid. Kita nyo Was crucified with Him. Kita mo yung inilalarawan, kung saan inilalarawan? Pinapakita. Our old self was crucified with Him so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Slaves to sin. That we should no longer be slaves to sin. Kasi pag slave to sin ka, pag ikaw ay isang slave, ang master mo yung kasalanan. You don't have power. You don't have power to overcome that sin if you are still slave. Kailangan mong mapalaya doon sa kasalanan. At kailangan mayroong magpalaya sa iyo. At nung ikaw ay pinalaya ni Kristo, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, that we should no longer be slaves to sin. Napalaya ka na doon, mga kapatid. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus.
Kasama niya, naipako na sa krus kasama niya. Hindi literal yun, kaya ang ginagawa ng iba naman, nagpipilitin siya, nagpapako sa krus. Hindi literal yan. Inilalarawan niya rito, mga kapatid. Upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Kasi yung katawang ito, mga kapatid, makasalanan kasi ang katawang ito eh. Kaya nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, kasama ka na naipako ni Kristo. Hindi literal yun. Kaya ang sinasabi ni Apostol Pablo, remember that in Galatians chapter 2 verse 20? I have been crucified with Christ. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the faith, which I now live in the flesh. Sabi pa niya, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. That's in Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, sabi pa niya, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo. Kundi si Kristo. Hallelujah. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng buhay para sa akin. Yun yung sinasabi niya, hindi yun literal. Pero nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, parang itinuturing mo yung sarili mo ay patay na. Yung dati mong pagkatao, parang yung dating Steve, wala na, patay na yon. Hindi na nag-exist yun. Nailibing na yon, nakasama ni Kristo. Yung bagong buhay na, new life in Christ, yun yung bagong buhay na. Nung ang Panginoon ay muling mabuhay, kasama ka rin. Mayroon ka ng bagong buhay. Ibig sabihin, ang iyong katawan ngayon, handog mo na sa Diyos ang iyong buhay. Hindi na naman literal yan. Spiritual ang tinutukoy dyan, mga kapatid. Hallelujah. Amen? Eh, ang ginagawa ng iba, inilibing na nga eh. Ang ginagawa ng iba, kapag mayroong matinding sitwasyon na dumating sa buhay, ginigising uli eh. Sa libingan eh. Ang sabi ng iba ay, kung hindi lang talaga ako born again, hindi lang ako nanampalataya sa Panginoon, nako, ginigising eh. Wala na, hindi na exist yun, mga kapatid. Bagong buhay na. Buhay na kay Kristo na. Marami nga akong mga barkada, hinahanap nila yung dating Steve. Di na nila mahanap yun. Glory to God, purihin ng Diyos. Hindi mo na makikita yun. Hindi na exist yun eh. Wala na yun. Bago na ito. Bakit? Kasi yung noon, hindi nakakilala sa aral. I missed the mark. Hindi na nasumpungan ang liwanag ng buhay. Pero nung masumpungan ang liwanag ng buhay, sa biyaya ng Panginoon, bagong buhay na. Kaya kahit anong hanap nila, wala na yon. Hallelujah! Ganun po ang gustong iparating dito ni Apostol Pablo sa kanila, mga kapatid. Kasi marami kasing mga hindi kasi nila lubos na nauunawaan. Yung ibig sabihin gustong iparating ni Apostol Pablo, ay ibig mong sabihin ba? Makakamit yung katwiran ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya? Are you sure about that? Okay. Kung ganoon din lang pala, di ba? Grace ng Panginoon pala. Now, magkasala na tayo ngayon. Kasi nandyan din pala eh. Sabi niya, hindi. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, nagkakamali kayo. Hindi niya naiintindihan ng lubos. Paano kayo magpapatuloy sa kasalanan? Ipatay ka na nga sa kasalanan. Hindi ka na slaves. Hindi na yun ang master mo. Ang master mo si Kristo na. Mayroon ka ng bagong buhay. New life nga in Christ eh. Paano ka magpapatuloy nun? Hindi na, kumbaga, hindi na yun kung yung dati mong pinupuntaan,
Hindi ka na pumupunta doon. Yung dati mong kilos, hindi na yun ang dati mong kilos. Ikaw pa rin yun. Pero yung pagkatao mo, pagkataong binago kay Kristo, yun ang dapat na ipamuhay, ang sinasabi ni Apostol Pablo. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Now in verse 7, because anyone who has died has been set free from sin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, see? Because anyone who has died has set free from sin. Now, if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. Amen? Kaya yung the message of the cross, mga kapatid, kumpleto yon, mga kapatid. Hindi lang yung kamatayan ni Kristo, mga kapatid, pati yung kanyang muling pagkabuhay. Yan yung complete ng message of the cross, mga kapatid. Hindi lang yung kanyang kamatayan, pati yung kanyang muling pagkabuhay. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Kaya nga maliwanag sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Namatay na nga yung kasalanan mo dun Patay na yon. So anong nangyari? Pinalaya ka mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Bakit? Yung kasalanan kasi mayroong kapangyarihan yan Pag-aaralan natin ngayon ito, may lulupin ng Panginoon sa susunod, yung chapter 7. Maganda uli ito, step by step ito. Pero dito muna tayo. Mga kapatid, kasi sa chapter 7, sabi niya, gusto kong gumawa ng mabuti, di ko magawa. Kung kailan ko gusto kong gumawa ng mabuti, yung masama naman malapit sa akin. Ngayon, dito muna tayo, mga kapatid. Kaya nga, pinapaliwanag ni Apostol Pablo sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Malaya ka na doon. Hindi na yun ang master mo, yung kasalanan. Kundi ang iyong master mo, yung Savior mo ay ang Panginoong Hesus na. And Lord also. Hindi lang Savior, Lord also. Gusto ng iba kasi tagapagligtas lang si Jesus. Hindi lang siya tagapagligtas, mga kapatid. Panginoon ang tagapagligtas. What does it mean kung Panginoon tagapagligtas? Ibig sabihin yung master mo. Sino ba yung master mo? Alangan naman yung master mo susunod sa'yo. Ikaw ang susunod sa iyong master. Lord and Savior. Maraming tao gusto nila si Kristo tagapagligtas lang ng kanilang kasalanan. Pero nakalimutan nila si Kristo ay Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin yung kanyang kalooban ang sinusunod mo. Hindi yung kalooban mo ang nasusunod. Ulitin ko ang kalooban ng Diyos ang nasusunod, hindi yung kalooban mo. At kapag sinusunod mo ang kanyang kalooban, siya nga ay iyong Panginoon, siya nga ay Lord mo. Amen? Ganun po yun, mga kapatid. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Amen? Ang liwanag ko. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God, praise God. Verse 9. For we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. He cannot die again, of course, isang beses lang. He cannot die again. Death no longer has mastery over him. Kita nyo? Sa Colossians kasi kung makikita natin dito, mga kapatid, yung may kapangyarihan ng kamatayan kasi si Satanas. At winasak na yung kapangyarihan ng kasamaan ni Satanas. Yung kamatayan. Pati yung kamatayan, winasak na yon. Yung sting of death, wala na yon. Papaliwanag natin yan susunod. Isa-isay natin muna ito. For we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Death no longer has mastery over Him. The death He died to sin once for all. See the word here, once for all? Minsanan lamang. But the life He lives to God. Hallelujah. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Hindi na muling mamamatay.
Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Jesus is alive forevermore. Hallelujah. Kaya hindi taon-taon namamatay. Hindi taon-taon. Minsan lang, mga kapatid. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay na siyang minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen? In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Count. Sipin mo, ituring mo na. Count. Ganon din naman. Ibilang ninyo na kayo'y patay na rin sa kasalanan at buhay, but alive to God in Christ. Sipin mo yan? But alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Patay na sa kasalanan. Ituring mo na. Ngunit buhay para sa Diyos. Sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Nakipag-isa ka na kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan. Huwag na daw ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Bakit? Kasi ito yung katawan natin ito kasi dapat nagpapasakop ito sa Diyos. Ipinapasakop natin ito sa banal na Espiritu. Hindi yung pita, yung ating laman, yung ating pita ng laman ang ating sinusunod. Hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya anong dapat natin gawin? Ang dapat natin gawin, ituring mo na nga na patay ang iyong sarili. So, ituring ang iyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay naman para sa Diyos. Bakit? Nakipag-isa ka na kay Kristo At nung nakipag-isa ka kay Kristo, ang iyong katawan ngayon ay templo na ng Diyos. At ang banal na Espiritu ay nananahan na sa iyo. Maliwanag ito, mga kapatid. Amen? Praise God, praise God. Purihin ang Diyos. Now here, sabi niya rito, do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness. Kita mo? Instrument of wickedness. But rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life. And offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Instrument of righteousness. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. You see that? Not under the law, but under grace. So do not offer any part of your sin to sin, an instrument of wickedness. Amen, mga kapatid? Ganun po yung sinasabi ng Biblia. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan, bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Hallelujah. Bilang kasangkapan sa kabutihan. Kita niyo yung gusto niya bilang kasangkapan sa kabutihan? Anong ibig sabihin niya? Yung katawan mong ito, na binili ng dugo ng Panginoon. Hindi cheap yan, mga kapatid. Buhay ng Panginoon upang tayo ay Kanyang makapiling pagdating ng araw. At habang tayo nabubuhay dito, ninanais ng Panginoon na tayo ay makasunod sa Kanyang kalooban. Kaya yung ating katawan ay huwag na natin, sabi niya, gamitin para doon sa kasamaan.
Ha? Maliwanag ang sinasabi niya, huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Isipin niyo po yan, mga kapatid. Sa halip pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Paano yun, kasangkapan sa kabutihan? Ibig sabihin, hinahanap mo yung kalooban ng Panginoon, yung kingdom ng Panginoon, you seek. Ibig sabihin, ikaw ay nalulugod ka, na sinusunod ang aral ng Kanyang salita. At yung mga bagay na ibinagkaloob niya sa iyo, ay ginagamit mo para sa Kanyang kapurihan. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi yung sinasabi niya na sa ilalim ng kautusan, hindi ba na parang, ay, dapat ito yung gawin ko, para ako ay maging kalugod-lugod sa Panginoon, ay, hindi ko to nagawa. Hindi yun eh. Maliwanag ang sinasabi nga sa English, mga kapatid eh. Di ba? You are not under the law, but under grace. Anong ibig sabihin niya? Yung kabutihan, yung mga bagay na ginagawa mo dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Dahil ikaw ay nanampalataya, nakipag-isa kay Kristo, kaya mo ginagawa yon. At kung gumagawa ka ng kabutihan, nalulugod ka. Dahil yan ang nais mo na gawin sa iyong Panginoon na umibig sa iyo at nagbigay ng buhay sa iyo. Pero hindi yung mga bagay na yung na ginagawa mo na mga kabutihan para masabi mo na ikaw ay naging marapat sa Diyos. Hindi makakaabot yun, mga kapatid. Kundi yung mga bagay na pagsunod natin sa Panginoon, yung mga kabutihang nagagawa natin, ay yun dahil sa biyaya ng Diyos na ating tinanggap. Nang tayo ay makipag-isa kay Kristo, kaya tayo nakagawa ngayon ng kabutihan na. Ang nangyayari kasi minsan ay minimix natin eh. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? Yan yung sinasabi ng iba eh. Sabi ng Biblia, by no means. Don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey? Whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. Notice the word here. Look here. What then shall we sin because we are not under the law but under grace? It's a question mark. What is the answer? By no means. Hindi. Don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, what happened? You are slaves of the one you obey. Of course. Whether you are slaves to sin, what happened? Which leads to death. Leads to death yan. Or to obedience, which leads to righteousness. Obedience leads to righteousness. Sin leads to death. Simple as that, mga kapatid. Ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito. Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Meron kasing nagsasabi, hindi eh. Basta ikaw ay tumanggap ka sa Panginoon. Nag-prayer of acceptance ka. Kahit anong gawin mo. Kahit anong maging buhay mo, pag namatay ka, ligtas ka. Sino nagsabi nun? Saan talata yun? Namimiss natin, hindi kasi natin nakikita yung eh. Hindi kasi natin iniintinding mabuti yung sinasabi po ng Biblia, mga kapatid. Maliwanag ang sinasabi po ng Biblia here. Ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan? Kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Ano sagot ni Apostol Pablo? Hindi. Kasi kung ikaw ay namumuhay ka sa kasalanan,
Hindi mo naintindihan yung biyaya ng Panginoon. Hindi mo talaga natanggap yung biyaya ng Diyos. Nailigaw ka ng sarili mong paniniwala. Baka gumawa ka ng sariling Panginoon tagapagligtas sa isipan mo. Hindi yung Panginoon tagapagligtas na nasa Biblia. Kasi if you renounce Jesus Christ as your Lord and Savior, you go to hell, sabi ng Biblia. Simple as that. You renounce Christ and then you still go to heaven? Because once in your life, you prayed a sinner's prayer? How? Where in the scripture? Hindi ganun mga kapatid ang sinasabi ng kautusan. Yes, isang beses tayong ipinanganak, yung sa I talk about that what is born again, being born again. Born in the flesh and born in the spirit. Isang beses kang ipanganak sa human family. Dito sa human family mo magulang, isang beses ka rin ma-born again. Walang born again again. Hindi 2 beses, 3 beses. Marami kasing mga hindi naiintindihan eh. Isang physical, natural, isang spiritual. Simple lang yon mga kapatid. Ngayon, nagpapatuloy ka sa kasalanan. Namumuhay ka na ng kahit anong buhay mo. Kasi once in your life, 5 years ago, 4 years ago, I give my life to Christ. Pero nasaan ka? Can you call someone a fisherman if you never been in the sea? Paano ko sasabihin na ikaw ay mangingisda ka kung hindi ka pupunta sa dagat? Masasabi mo ba na ikaw ay magsasaka, hindi ka pupunta sa sakahan eh. Paano mo sasabihin na ikaw kusinero ka, hindi ka nagluluto? Come on, mga kapatid. Simple lang naman unawain eh. Sinasabi mo na anak ka ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin na anak ng Diyos? Hindi kapital ha? Children of God. We are children, sons of God. Kasi mayroon lang bugtong na anak. Walang appointed son. There is only one begotten Son, that is the Lord Jesus Christ. Hindi dapat palitan, hindi nagpapalit. Si Kristo. Ang dami-daming mga nagsusulputan, tapos tinuturuan kayo ng mga maling aral, ang daming mga nailigaw. Ano na eh? Marami nang nalinlang. Ito, simple lang naman kapatid yung aral eh. Hindi pa ba sapat ito yung sinasabi? Maliwanag ang sinasabi niya eh. But thanks be to God. But thanks be to God that though you used to be slaves to sin, you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. Mayroon palang claims your allegiance. Hallelujah. Claim your allegiance. Hallelujah. You have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Hallelujah. If the Son set free, is free indeed. Hallelujah. Simple as that. You have been set free from sin. Malaya ka na nga eh. Ngunit salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi salamat kanino. Salamat sa Diyos. Kayong dating mga alipin ng kasalanan. Dati. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa katotohanan. Taos-pusong sumunod sa katotohanan. Kasi yung pagsunod sa katotohanan, mga kapatid, hindi lang isang beses, hindi lang isang linggo o isang biyernes. Taos-pusong sumunod sa katotohanan. Taos-puso yung pagsunod kasi sa katotohanan eh. Na nasa aral na ibinigay sa inyo, nasa aral na ibinigay sa inyo. Ano bang aral yung ating kinuha? Kasi yung aral na ating sinasabi, minana lang natin. Kung kanino lang natin minana. Minana sa Kastila, minana sa kung kani-kanino, wala yung problema sa atin. Pero minana natin eh. Dapat yung aral. Dapat nasa Biblia yung aral. Basahin natin kung nandoon yung aral. Eh wala sa Biblia eh. Imbento ng tao kasi ang sinusunod natin eh. Kaya anong nangyari? Napapahamak tayo, naililigaw tayo. Ayaw natin tanggapin ngayon yung katotohanan.
Kasi taos-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Pinalaya. Pero ayaw natin lumaya. Pinalaya ka na nga eh. Kaya nga nakakalungkot minsan sa atin sa Pilipinas eh. 500 taon nang mahigit tayong pinalaya mula sa mga fraile. Pero hanggang ngayon, nagpapalipin tayo eh. Bakit? Lahat na lang puro bayad eh. Bukod doon, hindi ako tumitira ng ibang mga reliyon. Wala akong pinapangalanan. Pero mga kapatid, matagal na tayong pinalaya. Mamuhay tayong isang malaya. Dapat yung aral ni Kristo ang ating sinusunod, mga kapatid. Let us be biblical. Ito lang ang aking panawagan, mga mahal kong kababayan. Kung gusto talaga nating lumaya, dapat taos sa puso, taos pusong sumunod sa katotohanan. Ano yung katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo? Ito. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Pinalaya na tayo sa magitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Anong ginagawa natin? Dinadagdagan ng mga tao para maging religyoso ang dating. Kailangan mong magpabautismo. Kailangan mong gawin ito. Kailangan mong gawin yan. Ito yung kainin mo. Ito yung isuot mo. Lahat kinukontrol yung buhay. Tapos dinadagdag sa kaligtasan. Pumasok kayo rito sa kawan. Pumasok kayo rito sa... Saan talata? Ini-interpret kasi nila yung Biblia. Sarili nilang interpretasyon. Maliwanag na sinasabi ng Biblia, mga kapatid, wala tayong maidadagdag sa kaligtasan. Biyaya nga ng Panginoon yan, ginawa lahat ng Diyos yan. Para walang may pagmalaki ang sino man. Ano ngayon yung kabutihan na ginagawa natin para ba sa kaligtasan? Hindi. Kabutihan ito yung bunga nga na ikaw nga inanampalataya sa Panginoon. Naligtas ka na muna, saka ka gumagawa ng mabuti. Hindi para maligtas, kundi para bigyan mo ng kaluguran ang Diyos na umibig sa iyo. Yung iba ang ginagawa, nanampalataya, tapos gagawa ng kabutihan para malubos na maligtas. Paano kung wala kang kabutihan na magawa katulad ni Kristo, yung kasama niyang naipako sa cross, isa sa kanan sa kaliwa. Pareho silang dati. Inaalipos na si Kristo, pero nung babandang hapon na, yung isa nagbago ng isip. Marahil na narinig niya ang Panginoong Hesus na nagsasabi ng katotohanan. Nagsisi siya sa bandang huli. Ano po ang nangyari? Sabi ni Kristo, today you will be with me in paradise. Wala siyang panahon na para magpabautismo. Wala siyang panahon na para gumawa ng nandun na siya Hindi lahat ng pagkakataon na bibigyan ng gano'n ng pagkakataon. Yung iba na naman, mami-misunderstood na naman na bago na lang ako, bago akong maputulan ng hininga. Bago maputulang man lang ng hininga, Panginoon, alalahanin mo ako sa mo. Narinig mo na yung katotohanan, narinig mo yung aral, hindi mo tinanggap. Binaliwala mo. Tinatawag ka ng Panginoon na dapat ka nang magbalik loob ngayon, magsisi, talikuran ang iyong kasalanan, pero ayaw mo. Nagpapatuloy ka. Para bang hawak mo ang buhay? Walang sino mang tao ang may hawak ang kanyang buhay. Hiram sa Diyos ang ating buhay, mga kapatid. Ano ba ang gusto kong iparating dito po sa atin, mga kapatid? Pinapakita dito, mga kapatid, na kailangan, let us be biblical. Ano bang sinasabi ng Biblia patungkol sa biyaya? Ano bang sinasabi ng Biblia patungkol doon sa gawa? Ano bang ibig sabihin ng Biblia patungkol doon sa pakikipag-isa natin kay Kristo, sa ginawa ni Kristo? Ito naman ang pinapaliwanag ni Apostol Pablo hindi. Ano pala under grace. Grace. Ano na tayo? Kahit anong gawin na natin, ligtas na tayo. Hindi, sabi ni Apostol Pablo. Meron namang iba. Okay. Bago ako matulog, kailangan sabihin ko, bago man lang ako matulog, sabihin ko, Panginoon, patawarin mo ako. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking espiritu. Kasi baka pag nagising ako, pagka natulog ako, hindi na ako nagising, meron akong kasalanan, hindi nahingi ng tawad, sa impyerno punta ko. Mali din yun, hindi rin biblical yun, kapatid. Hindi ka, pinag-aralan natin nakaraan, mga kapatid. Kahapon, chapter 5, binibigyan tayo
ng kapayapaan ng Diyos. Ibig sabihin, meron tayong kapanatagan na ang mga nanampalataya kay Kristo, wala silang dapat ipangamba. Yung kapayapaan natin, yung pag-asa natin, nakakatiyak tayo sa ating pag-asa. Ngayon pa lamang na tayo ay buhay. Mayroon ka ng kapanatagan na alam mo na ikaw ay buhay pa lang. Alam mo na ikaw nga ay anak ng Diyos. Alam mo kung saan ka patutungo pag ikaw ay nalugutan ng hininga rito. Alin ang basehan natin? Yung kanyang salita, yung kanyang aral, yung ginawa ng Panginoon, hindi yung ginawa mo. Kasi yung ginawa natin, hindi makakabot sa pamantayan ng Diyos. Let us be biblical, my brother and sister. Yan ang aking panawagan. Amen? If you have any question, just mag-comment po kayo. At kung may awa po ang Diyos, kung nilulubuin ay atin pong mabigyan po natin ng katugunan. Kasi binabasa natin, wala akong inventory ito. Simple and plain. I just simply read it. Kanina pa. Wala naman akong binabasa dito ang screen o ano. Wala, mga kapatid. I just simply read. Buo na to, itong Biblia. Kompleto. Andito rin yung sagot. Yung iba, gumagawa sila ng sarili na ng doktrina. Bakit sariling doktrina? Andito, kompleto yung aral ng salita ng Diyos. Gusto kasi nila Kaya po mga kapatid, sa atin po na nagsasaliksik ng katotohanan ng aral, please, read your Bible. Start in the book of John. Read your Bible and pray. Para makita nyo po mga kapatid yung katotohanan. Marami na kasing mga tao ang mga nalilito Bakit? Kasi puro halos lahat ng mga sinasabi nila na sa kanila daw matatagpuan yung kaligtasan, sa kanila matatagpuan ang katotohanan. Ewan ko kung saan nyo natagpuan yung aral na yon. Maliwanag naman ang sinasabi ni Kristo na siya yung daan, siya yung katotohanan at ang buhay. Bakit sila daw? Saan po yun? Kung hindi tayo nagsasaliksik ng aral, hindi natin hinahanap ang katotohanan, wala. Nag-stay na tayo doon. Buti nga si Apostol Pablo ay nung magpakahayag ang Panginoong Hesus sa kanya ay tinanggap niya ang aral. Tinanggap niya ang Panginoon Yung Ebanghelyo, tinanggap niya Kaya nga halos lahat siya nagsulat niyan. Siya nga nung dati, hindi niya hindi, kalaban nga siya ng Panginoon nung una Pero alam natin ang kanya pong ginawa ng bandang huli. Siya ay nagsisi na-encounter niya. Amen? Pinalaya na kayo, di ba sabi niya, pinalaya na kayo. Sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Kalipin ng katwiran sa Panginoon. Kaya mga kapatid, matagal na tayong pinalaya ng Diyos. Huwag na tayong magpaalipin uli. Amen mga kapatid? Buksan natin yung ating pong mga mata. Idalangin natin sa Panginoon na buksan ng ating spiritual eyes. Upang makita natin yung liwanag ng Ebanghelyo ng Panginoon. Amen? I am using, verse 19, I am using an example from everyday life. Everyday life. Because of your human limitations. Just as you used to offer yourselves as slaves to impurity and to ever-increasing wickedness. Increasing wickedness. So now, offer yourselves as slaves to righteousness, leading to holiness. Bakit? Nakipag-isa ka na kay Kristo When you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. Hallelujah. Self-explanatory. Amen? Look, gumagamit ako, kita mo sabi ni Apostol Pablo, kasi marami silang mga tanong, sagot si Apostol Pablo Hindi nyo lubos na intindihan yung gusto kong iparating. Ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo sa kanila, gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Naintindihan ni Apostol Pablo kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Yung kasalanan kasi yan, palala ng palala yan,
kung hindi mo masumpungan si Kristo sa iyong buhay. Yung kasalanan, ikaw ay nasa kasalanan ngayon, sabihin mo, ayusin ko muna yung buhay ko. Sa kanilang ako sasama sa inyo, hindi pa ako handa ngayon. Kasi ayaw ko kasing makipagplastikan dyan. Hindi kasi ako hipokrita. Yun ang sagot ng iba. Kapatid, hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Ang pagbabago na ginagawa natin pansamantala yan. Kapag wala ang tulong ng banal na Espiritu, hindi totoong pagbabago yan. Pagbabago na standard ng mundong ito. At yung pagbabago sa standard ng mundong ito, hindi papasa sa standard ng Diyos. Kaya ang dapat na pagbabago ay pagbabagong naayon sa kalooban ng Diyos. Come as you are. Habang ikaw ay nandiyan pa, lugmok ka sa kasalanan na yan. Ikaw ay nakatali dyan. Alin bang mga kasalanan nakatali ka? Tanikala. Alin? Maling relasyon. Mga masamang gawain. Habang nandyan ka na, lumapit ka sa Panginoon. Huwag mong sabihin, hintayin ko. Kaya pag nakakita ka ng mga salita ng Diyos, mga verses ng Bible, ini-skip mo. Kaya wala kang makikita na mga word of God doon sa iyong Facebook, walang word, walang verses, wala. Bakit? Kasi you know, na alam mo na yung ginagawa mo hindi nakalulugot sa Panginoon, kaya ayaw mong tingnan. Pero hindi mo alam, mahal ka ng Diyos, tinatawag ka ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na palayain ka. Ayaw ng Panginoon na manatili ka dyan. Kayang baguhin ng Diyos ang iyong buhay. Ang tanong, handa ka ba? Handa ka bang magpabago? Noong una, kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at kasamaang palala ng palala. Yung kasamaan, pag hindi mo inilapit ang iyong sarili sa salita ng Diyos, sa Panginoon, yung kasalanan yan, palala ng palala. Biblical yan. Anong dapat mong gawin? Para yung kasalanan, huwag palala ng palala. Tuloy natin basahin. Isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran. Isuko ninyo ngayon. Hindi isuka ninyo, hindi nga mamaya, hindi nga bukas. Kasi mamaya, hindi natin alam. Bukas, hindi ka rin sigurado. Kaya yung salita ng Diyos, ang sabi niya, isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. Banal na layunin. Yung mga banal na layunin, tinatawanan natin . Hindi natin pinag-uukulan ng panahon. Pero kung saan ka pumupunta-punta. Kailan? Yung mga banal na layunin na yung atupagin. Kapag ikaw ay naghihingalo na lamang, minsan nga, kaya tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, by accident pa. Kaya tayo nakalapit. Yan yung biyaya ng Panginoon . Kasi pag hindi pa dumating sa iyo ang matinding suliranin na yan, hindi ka pa lalapit sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Dahil minsan, sa Kanyang biyaya, kahit hindi tayo nag-uukol ng panahon sa Kanya, kung kailan natin siya maalala, nandiyan ang Panginoon. Pero mga kapatid, wag po nating baliwalain ang pagtawag ng Diyos sa atin. Kasi yung pagkakataon, hindi laging dumarating yan, mga kapatid. Sometimes, if you miss that opportunity, it just not once and then it's gone. Kaya habang ikaw ay kinakausap ng Panginoon, ang banal na Espiritu ay kumikilos sa iyo. Kapag naririnig mo yung salita, minsan nasasaktan ka, minsan lumuluha ka. That is, praise God. Magpuri ka sa Panginoon kasi mahal ka ng Diyos, kinakausap ka. Ibig sabihin, tumatalab yung kanyang salita sa puso mo. Magtaka ka kung tumigas na ang puso mo. Na kahit marinig mo ang aral, wala na. Marinig mo ang magagandang awitin ng salita ng Diyos at hindi na pumapatak ang iyong luha, matigas na ang iyong puso. Yan ang iyong pagtakha. Pero kung ikaw ay nasasaktan pa,
Nasasaktan ka dahil minsan yung akala mo na aral, na totoo yung pala, nailigaw. Nailigaw tayo ng ating maling paniniwala because there is a way seems right to a man, but in the end, it leads to death. May daang matuwid sa tingin ng tao. Ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Proverbs 16:25. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Hindi kayo saklaw ng katwiran. What benefit did you reap if that time from the things you are now ashamed of? Those things result in death. But now, you see that? But now that you have been set free from sin and have become slaves of God. That is slaves of sin, not slaves of God. The benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. Hallelujah! Hallelujah! Results in eternal life. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon. Kamatayan ang mga ibinubunga ng mga iyon. Kaya yung ating pananampalataya, mga kapatid, hindi dapat dating ikinakahiya. Kaya nga yung bautismo, public declaration yan. Everyone Jesus called in the Bible, He called Him publicly in front of many people. Lahat ng tinawag ng Panginoon. Kaya mahalaga din yun, mga kapatid. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal, at ang ibubunga nito, at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Hallelujah! May buhay na walang hanggan. Mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan. Yan ang buhay. Buhay na nakay kay Kristo. Yan ang tunay na kahulugan ng buhay. Kapag wala ang Diyos, wala si Kristo, wala lang kabuluhan ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kahit na ikaw pa ang pinakamayaman sa balat ng lupa, kahit marami ka pang kaibigan, kapag wala ang Diyos, wala nang kabuluhan ng buhay. Wala nang halaga. There is no reason to live. Without Christ, there is no purpose. There is no meaning. Pero kapag si Kristo ay ang iyong nasa buhay, kapag si Kristo ang nasa iyong puso, hallelujah, ang natamo ninyo ay isang buhay na banal, at ang ibubunga nito ay buhay na walang hanggan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, tiyak ka ba ngayon na ikaw ay mayroon ng buhay na walang hanggan? Are you sure? Right now? Let me ask you this question. Are you sure where your souls go when you die? Tiyak ka ba? Are you sure your sin is forgiven? Tiyak ka ba ngayon na pinatawad ng iyong kasalanan? Tiyak ka ba ngayon na ikaw ay mayroon ng buhay na walang hanggan? Tiyak ka ba ngayon na ikaw nga ang iyong buhay ay buhay na isinuko kay Kristo? Isinuko mo na ba ang iyong buhay kay Kristo? Did you surrender your life to Christ? Have you come to the cross? Have you surrendered your life to Christ? Mga kapatid, ito yung tamang panahon. Surrender your life to Christ. Isuko mo ang iyong buhay kay Kristo. Yan lamang ang paraan. Yan ang sinabi ng Biblia kanina, isuko. Mga kapatid, sa oras na ito, ayaw kong matapos ang Bible study ito without giving you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. And if you know that the Lord,
speaking to you. Ang banal na Espiritu na umusap sa iyo ngayon. Kinakausap ka ng Panginoon. Gusto kitang ipanalangin. Lagi po natin tatandaan, mga kapatid, na ang panalangin pong ginawa po natin ay hindi ang siyang magliligtas sa atin, kundi ang tanging magliligtas lamang sa atin ay ang biyaya ng Diyos at yan ang pananampalataya. Pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus. By grace you have been saved through faith. Bagamat mahalaga yung panalangin na atin pong gagawin, sapagkat sa magitan po ng atin pong pagko-confess ng atin pong acceptance, pagtanggap sa Panginoon, there is power. Meron pong kapangyarihan. There is power of declaration. At sa oras na ito, mga kapatid, gusto kitang ipanalangin. And if you want to surrender your life to Christ, sa oras na ito, sabihin mo ang dalangin na ito. Every head bow and eye close, sabihin mo ito na nagmumula sa puso, taas mong iyong kamay, pikit mo ang iyong mga mata at sabihin mo ito, dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, sinasamba kita, pinupuri kita, ikaw ang Diyos na banal. Sa oras na ito, humihingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. Pinaniniwalaan ko ang iyong ginawa sa akin sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Sa oras na ito, Panginoon, isinusuko ko na ang aking buhay. Maghari ka sa akin. Panginoong Hesus, maghari ka. Bilang aking Panginoon tagapagligtas, marami pong salamat sa iyong pagpapatawad. Marami pong salamat sa iyong pagliligtas at sa buhay na walang hanggan. Banal na Espiritu, sa oras na ito, puspusin mo ako. Panginoong Diyos, sa oras na ito, tulungan mo ako na makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po mga kapatid, ako po'y nagpapasalamat sa inyo pong pagsama. At muli po mga kapatid, binabati ko po kayo ng isa pong masayang pagbati at sunod niyo po ang kapayapaan po ng Diyos. I love you and God bless. The Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone.